Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 681 ang labanan sa Low Mansion. Ang isang matinding labanan ay hindi maiiwasan. Damn it! Atake tayo. Matias, ikaw at ako ang haharap kay Ollie. Ang iba pa sa pamilya Graham, lumaban ng mag-isa. Mason, protektahan ang iyong mga magulang sa iyong sariling mga lalaki. Nagmura si Raul sa nagngangalit na mga ngipin at sinigawan ang iba pang bihasang miyembro ng pamilya Graham at Mason. Sa susunod na sandali, sumama siya kay Matthias at hinarap si Ollie ng direkta, sa kabila ng pag-alam na hindi lahat ay kasing kilabot ni Ricardo, na maaaring malempasan ang mga kalaban ng mas mataas na antas ng paglilinang. Para sa karamihan ng mga magsasaka, ang pagtawid kahit sa isang maliit na kaharian ay kasing hirap ng pag-abot sa langit. Kaharap si Ollie, na nasa huling yugto ng core formation, walang pagkakataon sina Raul at Matthias na manalo sa kanilang mga puso. Gayunpaman, anuman ang posibilidad, kailangan nilang lumaban hanggang kamatayan ngayon. Ang pamilya Graham ay pinagkatiwalaan na ni Ricardo upang protektahan ang kanyang pamilya. Kung wala ang suporta ni Ricardo, ang pamilya Graham ay malamang na pinatalsik mula sa Ancient Martial Arts Alliance at kahit na nahaharap sa posibilidad ng paglipol ng pamilya Wood. Malaking pabor ang ginawa ni Ricardo para sa pamilya Graham, kaya hindi sila makatayo o makatakas ngayon. Bukod dito, nilinaw ni Ollie na ang pamilya Graham ay hindi makatakas sa pananagutan sa pagkamatay ni Arlo. Tiyak na kakaharapin nila ang problema mula sa pamilya Hernandez pagkatapos. Kaya, anuman ang mangyari, ang pamilya Graham ay hindi maaaring manatili sa labas ngayon. Boom! Sa susunod na sandali, ang dalawang panig ay nagsagupaan kay Ollie. Narinig ang mahinang tunog ng hampasin ni Ollie ang magkabilang palad, magkahiwalay na inatake sina Raul at Matthias. Sa kabila ng pagiging outnumbered, nagkaroon ng advantage si Ollie at madaling napaatras ang dalawa. Sa eksena, ang tatlong pinakamalakas na eksperto ay nakipag-away sa isang matinding labanan. Ang iba pang dosina o higit pang mga bihasang miyembro ng pamilya Hernandez ay nakipaglaban sa mga miyembro ng pamilya Graham, Mason, at iba pa. Kahit na sina Jeremy at Dennis ay nasugatan ni Ollie kanina at nawala ang kanilang pagiging epektibo sa labanan, si Mason ay may iba pang mga subordinate. Bukod pa rito, ang mga gwardya at mga bihasang miyembro ng pamilya Low ay sumali sa away. Gayunpaman, nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa kabuuang lakas sa pagitan ng dalawang panig. Bagamat ang pamilyang Graham at ang pamilyang Low ay may kalamangan sa bilang, sila ay ganap na mababa sa mga tuntunin ng high-end na kapangyarihang labanan. Ang 12 ng mga bihasang miyembro na dinala ni Ollie ay parang mga tigre na pumapasok sa kawan ng mga tupa. Laban sa mga ordinaryong mandirigma, ang mga ekspertong ito, na ang pinakamababang antas ng paglilinang ay nasa maagang yugto ng apesya, ay madaling humawak ng 10 kalaban bawat isa. Sino ba ang nangangahas na saktan ang pamilya ko? Ipaglalaban ko sila. Patayin. Bukod kina Matthias at Raul, ang pinakamataas na lakas ni Mason sa huling yugto ng apesya ay naging pinakamalakas sa kanila. Ang dating layaw na Mason na ito ay mayroon na ngayong malamig at mabangis na ekspresyon, na nagpapakita ng walang katulad na katapangan at bangis. Tumabi siya kina Emmanuel at Cara, nag-iisang pinipigilan ang dalawang bihasang miyembro ng pamilya Hernandez. Ang kanyang peak late stage na lakas ng apesya ay ganap na pinakawalan, at sa sandaling ito, hindi siya dehado laban sa dalawang kalaban, isa sa mid-stage at ang isa sa late stage ng apesya. Gayunpaman, ang sitwasyon para sa iba ay hindi kasing optimistiko. Ang nag-iisang bihasang miyembro ng pamilyang Hernandez sa apesya realm ay madaling magpadala sa mga nasasakupan ni Mason at sa mga bantay ng pamilya Low na lumilipad na may casual na welga. Kahit na may diskarte sa paligid ng kalaban, hindi sila makakakuha ng anumang kalamangan. Sa loob lamang ng ilang paghinga, ilang tao ang nakahiga sa lupa, na hindi alam ang kanilang kapalaran. Ang sitwasyon ay parehong malungkot para sa mga bihasang miyembro ng pamilya Graham. Dahil sa pagkakaiba sa mga mapagkukunan ng paglilinang at iba't ibang pamamaraan na naipon sa mga nakaraang taon,
ang mga bihasang miyembro ng pamilya Hernandez sa Apicia realm ay karaniwang may lakas na labanan na isang antas na mas mataas kaysa sa pamilya Graham. Boom! Ama! Sa sandaling iyon, isang sigaw ang umalangaw sa hangin. Namutla ang magandang mukha ni Scarlett, at nanginginig ang boses. Si Edward, ang Panginoon ng Bayan, ay nakaharap sa sumasalakay na mga kaaway at buong tapang na sumugod, na gustong tumulong sa pagresolba sa krisis na ito. Sa kasalukuyan, naabot na niya ang rurok ng huling yugto ng Transmutation Force, nakatumbas ng half-step Grandmaster Realm. Ang ganitong kalakasan sa urban area ay walang alinlangan na kakilakilabot. Gayunpaman, ang mga kalaban na kinakaharap niya ay mga tunay na magsasaka mula sa pamilya ng ancient martial arts. Sa isang palitan lamang, pinalipad si Edward ng isang mid-stage na eksperto sa Apicia, na umubo ng dugo. Ang masama pa nito, ang mid-stage na eksperto sa Apicia, nang makitang mataas ang posisyon ni Edward, ay walang humpay na hinabol siya, na nagnanais na magbigay ng isang nakamamatay na suntok, na iniwan si Edward sa matinding paghihirap. Ang sitwasyon ay lubhang kritikal. Nang makita ang buhay ng kanyang ama na nakabitin sa isang sinulid, napasigaw si Scarlett at namutla ang mukha sa takot. Binaliwala ang sarili niyang kaligtasan, tumakbo siya patungo sa kanyang ama, umaasang mahadlangan ang pag-atake ng kalaban. Narinig ni Mason, na kasalukuyang nakikipaglaban sa dalawang bihasang miyembro ng pamilya Hernandez, ang boses ni Scarlett at nanginig ang kanyang buong pagkatao. Sa galit na galit, inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas upang pilitin ang dalawang kalaban pabalik. Nang makita ang macelan at magandang figure ni Scarlett na sumusugod sa panganib na parang gamo-gamo sa apoy, nanlaki ang mga mata ni Mason sa galit. Scarlett, huwag! Ako na ang bahala! Habang nagsasalita siya, sumabog siya sa pinakamabilis niyang bilis at sumugod kay Edward. Boom! Sa susunod na sandali, na sinamahan ng mahinang tunog, dumating si Mason sa oras at niyakap si Scarlett, gamit ang kanyang likod upang protektahan siya at si Edward mula sa pag-atake ng mid-stage na eksperto sa Apicia. Puff! Kahit na ang kanyang lakas ay nalampasan ng kanyang kalaban sa pamamagitan ng isang maliit na margin, ang pagtama sa suntok na ito ay naging matamis sa lalamunan ni Mason habang siya ay nagluwa ng isang subo ng dugo. Tumalsik pa ito sa mukha ni Scarlett. Naramdaman ni Scarlett ang mainit at dagwang hininga na dumaloy sa kanya, dahilan para mamasa agad ang kanyang magagandang mata. Mason, ayos ka lang ba? Tanong ni Scarlett sa gulat na boses. Dodge. Nang walang oras upang sabihin pa, si Mason, sa sandaling ito, ay walang pakialam sa anupaman. Itinulak niya si Scarlett palayo at tumalikod, winalis ang kanyang binti patungo sa mid-stage na Apicia expert. Boom! Nagtagumpay ang kalaban sa kanyang pag-atake ngunit, nang maramdamang hindi mahina ang lakas ni Mason, pinili niyang huwag itong harapin ng direkta. Matapos hamarang saglit gamit ang kanyang braso, ginamit niya ang puwersa para umatras. Sa sandaling pilit niyang pinaatres ang kalaban, hindi na nagdalawang isip si Mason at agad na tumalikod, na sumugod kay Emmanuel at Cara. Ang dalawang bihasang miyembro ng pamilya Lowe na nakikipaglaban kay Mason ay ngayon lang ay may malupit na ekspresyon sa kanilang mga mukha, handang salakayin sina Emmanuel at Cara. Ngayon, dumating si Ollie na may intensyon na patayin ang mga miyembro ng pamilya ni Ricardo, kaya natural na sina Emmanuel at Cara ang pangunahing target. Magwala! How dare you! Mabangis na sigaw ni Mason habang sumusugod. Boom! Gayunpaman, sa sandaling iyon, nakita ng mid-stage na Apicia expert na kakalusob lang ni Edward kay Mason ang kanyang target at direksyon. Nang samantalahin ang pagkakataon, hinampos niya ng palad si Mason mula sa likuran. Si Mason, na nakatutok lamang sa pagliligtas sa kanyang mga magulang, ay nahuli at natama ng atake ng kalaban. Ag! Muli siyang samuka ng dugo, ngunit hindi naglakas loob na huminto si Mason. Sa isang kisap mata, sumugod siya sa gilid nina Emmanuel at Cara, pinuprotektahan ang mga ito sa kanyang harapan. Kabanata 682 Mason on the verge of being playing to death. Mason. Nang makita ang kanilang anak na umuubo ng dugo at nasugatan, ang mga ekspresyon ni Emmanuel at Cara ay nagbago ng husto,
ang mga luha ay umaagos sa kanilang mga mukha dahil sa desperasyon. Sa sandaling ito, mayroon silang ilang mga pinagsisisihan. Iminungkahi ni Ricardo na linangin nila ang kanilang mga kasanayan, ngunit wala silang gaanong interes dito. Kung may kaunting lakas sila ngayon, at least kaya nilang protektahan ang sarili nila. Bakit kailangang pagdaanan ng anak nila ang lahat ng ito? Boom! Boom! Matapos sumugod si Mason, agad itong nakasagupan ng dalawang bihasang miyembro ng pamilya Hernandez. Bagamat nagawa niyang ibalik muli ang mga ito, ang kanyang mga pag-atake sa pagkakataong ito ay kapansin-pansing hindi gaanong matalas kaysa dati. Nakaramdam siya ng matinding pananakit sa kabuuan ng kanyang mga laman loob, at lumalala ang kanyang mga sugat. Hahaha, wala ka bang pakialam sa batang ito? Sa sandaling ito, ang mid-stage na opisya expert mula sa pamilya Hernandez ay nginisyan at pinagtawanan si Mason. Habang nagsasalita siya ay gumawa siya ng hakbang na para bang balak niyang atakihin sina Scarlett at Edward. Bastos ka! How dare you saktan siya? Mason gritted his teeth and rushed towards Scarlett. Boom! Boom! Sinamantala ang pagkakataong ito, naglunsad din ng kanilang mga pag-atake ang dalawang bihasang miyembro ng pamilya Hernandez sa kabilang panig. Dalawang strike ang dumaong kay Mason. Nang sumugod si Mason upang protektahan sina Scarlett at Edward mula sa kaaway, patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig, ilong, at maging sa kanyang mga tainga. Lalo siyang nakakatakot at nakakatakot. Tinakpan ni Scarlett ang bibig niya, nanginginig ang mga mata sa luha. Noong una, siya ay may hamak na saloobin kay Mason, ang dating tagapagmana ng isang makulimlim na mayamang pamilya. Nakaramdam pa siya ng matinding inis sa pagtugis nito. Kahit na minana ni Mason ang mga gene ni Kara at medyo maganda siya, hindi siya binigyan ni Scarlett ng pangalawang tingin. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Mason, na may dugong umaagos mula sa bawat orifice, ay lumitaw na magulo at nakakatakot, na naging sanhi ng paglaki ng mga mata ni Scarlett. Mason. Nabulunan ng hikbi ang boses ni Scarlett habang tumatawag. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Bago ako mahulog, walang makakasakit sa iyo. Lumingon si Mason, ngumisi sa kanya, pinunasan ang mga mantsa ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, at nagsalita ng may determinasyon sa kanyang boses. Habang bumabagsak ang kanyang mga salita, ang puso ni Scarlett ay nanginag, na puno ng pag-aalala at naantig sa kanyang mga salita. Biglang umalangaw-ngaw ang isang mapanuksong boses. First, sentimental na tanga. Pero, hindi mo ba pinababayaan ang iyong mga magulang? Hahaha. Ang nagsalita ay ang dalawang bihasang miyembro ng pamilya Hernandez na unang lumaban kay Mason. Sa sandaling ito, ang kanilang mga mukha ay puno ng pangungutya at panunuya. Napatingin sila kay Mason na para siyang unggoy na pinaglalaroan. Kasabay nito, nagpalitan sila ng tingin sa mid-stage na eksperto sa opisya. Ang kahulugan sa likod nito ay gamitin sina Emmanuel, Kara, at ang mag-ama na duo upang gumanap na Mason hanggang sa kanyang kamatayan. Pagkatapos ng lahat, bukod sa dalawang patriarch ng pamilya Graham sa kanilang panig, si Mason ang kasalukuyang pinakamakapangyarihan dito. Kung ikukumpara, silang tatlo ay hindi nagmamadaling patayin si Emmanuel at ang kanyang asawa o si Edward. Hanggat naalis nila ang batang ito, ang iba ay magiging parang isda sa isang chopping board. Sa pag-iisip na ito, naghanda silang dalawa na salakayin si Mason, na hinihikayat siyang palapit upang lumikha ng pagkakataon para sa mid-stage na eksperto sa opisya. Gayunpaman, sa kabila ng pag-alam na ito ay isang bitag, si Mason ay walang pagpipilian kundi ang mabilis na ipagtanggol ang kanyang sarili. Boom! Sa pagkakataong ito, ang kanyang balikat ay tumama ng isang malakas na suntok, at ang kanyang kaliwang braso ay nakabitin ng mahina, nawalan ng paggalaw. Mga bastos kayo! Kayong mga kasuklam-suklam na duwag! Mason! Nang makita ang eksenang ito, namumula ang mga mata ni Emmanuel habang galit na sumisigaw. Tumakbo! Anong silbi ng pagmumura sa kanila? Tumakbo ka sa tabi ni Edward. Gusto mo bang patayin ang anak natin? Sa sandaling ito, nakakagulat na mas kalmado si Kara kaysa dati.
Maluha-luha ang boses niyang saway habang hinihila si Emmanuel patungo sa mag-ama na si Edward. Paanong hindi niya nakikita ang pagsasabuatan ng kalaban? Parehong siya at si Scarlett ang mga taong pinapahalagahan ni Mason. Ang tanging paraan na lang ngayon ay ang manatili silang dalawa kina Edward at Scarlett para makapag-focus si Mason sa kalaban ng hindi nangangailangan ng patuloy na pagliligtas. Nangangahulugan man na haharapin ni Mason ang tatlong bihasang miyembro ng pamilya Hernandez ng mag-isa, mas mabuti pa rin ito kaysa paglaruan hanggang mamatay ng ganito. Hahaha, mabilis na tugon, ha. Pero huli na ang lahat. Malubhang nasugatan na ang anak mo. Paano siya magiging katapat nating tatlo? Nang makita ang mga reaksyon ni Cara at Emmanuel, malupit na nanunuya ang tatlong bihasang miyembro ng pamilya Hernandez. Sa sandaling ito, hindi lamang si Mason kundi ang buong koponan sa kanilang panig ang nasa panganib. Maging sina Raul at Matthias ay nahulog sa isang mapait na labanan. Boom! Matapos makipagpalitan ng daan-daang galaw, tanging si Matthias, sa unang bahagi ng core formation, ang natama ng palad ni Ollie, na naging sanhi ng pagluwa niya ng dugo at mabilis na umatras. Magulo ang kanyang aura, at hindi mapigilan ang kanyang katawan. Parang anumang oras ay maaaring mag-collapse siya. Hindi ito ang unang pagkakataon na nasugatan si Matthias. Dati, nakadalawang suntok at isang sipa siya kay Ollie. Sa maagang yugto ng core formation na humaharap sa huling yugto, kahit na sa tulong ni Raul, si Matthias ay nahihirapan at halos hindi kumapit. Hindi lamang siya, maging si Raul sa kalagitnaan ng yugto ng core formation ay namumula na, patuloy na pinipigilan ng mga pag-atake ni Ollie. Ang enerhiya at dugo sa kanyang katawan ay nasa kaguluhan. Sa sandaling ito, habang si Matthias ay pilit na napaatras at nagluwa ng dugo, ang presyon kay Raul ay biglang tumaas. Kunin mo ito. Naging mabangis ang ekspresyon ni Ollie, ang kanyang aura ay sobrang yabang. Nang samantalahin ang pagkakataong ito, sinuntok niya si Raul. Ang suntok na ito ay nagdala ng mahinang dagandong ng tigre. Ang kanyang true energy sa huling yugto ng core formation ay lumundag, na naging ulo ng tigre na mabangis na bumangga kay Raul. Maliwanag, ito ay isang makapangyarihang martial technique. Agad na nagbago ang mukha ni Raul, at inipon niya ang lahat ng kanyang lakas, kinuyam ang kanyang mga palad at mabangis na gumanti ng true energy. Gayunpaman, ang ganap na pagkakaiba sa lakas ay natukoy na ang kinalabasan. Boom! Ang ulo ng tigre na nabuo ng condensed true energy ay agad na nabasag ang mga print ng palad at walang awan na nabangga kay Raul. Pinalipad si Raul, nag-spray ng dugo mula sa kanyang bibig. Pagkalapag, pinilit niyang bumangon ngunit imposible. Ag! Sa wakas, samuka ulit siya ng dugo at bumagsak sa lupa. Raul! Si Matthias ay nagpakawala ng isang desperadong sigaw, ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. Tapos na. Ngayon, tapos na ang lahat. Kung si Raul ay bumagsak, sino ang makakapigil kay Ollie, ang huling yugto ng core formation, sa kanyang hanggal na pagpatay? Hahaha, ang pamilya Graham ay talagang karapat-dapat na maging pinakamahina na pamilya ng ancient martial arts. Ang mga tao ng pamilya Graham ay talagang walang silbi. Kahit na ang pinakamalakas na ulo ng pamilya ay nakakaawa. Sa sobrang lakas ng basura, nangangahas ka bang manindigan para kay Ricardo? Bumaba ka at samahan si Arlo. Nagsalita si Ollie na may layuning pumatay at naglakad patungo kay Raul. Ang eksenang ito ay nagpahiwatig na ang kinalabasan ng labanan sa pagitan ng dalawang panig ay napagpasyahan, na may pinakamataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kabanata 683 Sabi ng bayaw ko. Sa eksena, hindi lamang tiyak ang kinalabasan ng pinakamataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban, ngunit tila ganoon din ang resulta sa iba pang larangan ng digmaan. Ang mga may kakayahang subordinate ni Mason ay nasugatan din sa sandaling ito. Kung tungkol sa mga bihasang bantay ng pamilya Lowe, sila ay mas mahina, nakahiga sa lupa, ang kanilang mga buhay ay nakabitin sa balanse. Ang ilang mga eksperto mula sa pamilya Graham ay ganap ding sinusupil at inaatake ng mga bihasang miyembro ng pamilya Hernandez. Dalawa sa kanila ang ganap na nawalan ng kakayahan sa pakikipaglaban. Ang mga bisitang naroroon ngayon,
kasama ang mga tiyuhin, tiyahin, at iba pang miyembro ng pamilya Low, ay nagpakita ng gulat sa kanilang mga mukha. Maging ang maraming tao ay palihim na umaatres patungo sa likod bahay ng lumang mansyon, umaasang samantalahin ang pagkakataong makatakas mula rito. Walang nakakaalam kung si Ollie, na sabik na ipaghiganti ang kanyang anak, ay magpapatuloy sa isang pagpatay na may kabaliwan. Madanak ang dugo sa Low Mansion. Sa panahong iyon, lahat ay maaaring magdusa. Samantala, nakaupo sa loob ng silid, pinanood ni Victoria ang kritikal na sitwasyon sa labas at bakas ng panunuyaang lumitaw sa kanyang mukha. Parang may halong kasiyahan pa nga. Ha, ha ha ha. Emmanuel, Kara, nakikita mo na ba? Ito ang dinala ni Ricardo sa pamilya Low. Ngayon, pinagsisisihan mo ba? O tama ba ako? Tama ba ako? Nabuhay ako sa loob ng napakaraming taon, at sapat na ako. Sulit na masaksihan kayong lahat na dinadala sa kapahamakan dahil sa Ricardo. Serves you right. Naglilingkod sa iyo ng tama. Ha ha ha. Sa tagal niya sa mental hospital, parang nabaluktot ng husto ang isip ng matandang ito. O marahil, siya ay orihinal na isang napakamakasarili at makitid ang pag-iisip na tao. Sa sandaling ito, nakita ang mga bihasang miyembro ng pamilya Hernandez na papatayin sina Emmanuel at Kara, at posibleng patayin pa ang pamilya Low. Si Victoria, sa isang neurotic na paraan, ay sumambulat sa masasayang tawa. Boom! Wow! Umalangaw-ngaw ang isa pang nakapipigil na tunog habang ang katawan ni Mason ay ibinagsak sa lupa, na bumubula ng isang subo ng dugo na may halong visceral fragment. Pakiramdam niya ay nabasag at na-displace ang kanyang mga laman loob. Ang isang pakiramdam ng nalalapit na kamatayan ay nagtagal sa hangin, halos nadarama. Sa sandaling ito, ang katawan ni Mason ay wasak, nakahiga doon na parang patay na tao. Nang makita siyang ganito, tumulo ang mga luha sa mga mukha ni Kara at Emmanuel, at handa silang ipagsapalaran ang kanilang buhay at magmadaling mamatay kasama ang kanilang anak. Umiiyak na si Scarlett nang hindi mapigilan. Mason, I'm sorry, lahat ng ito ay dahil sa akin. Hindi mo ba ako gusto? Pagdating natin sa kabila, papakasalan kita. Sabay tayong maglakad sa daan patungo sa kabilang buhay. Bulong niya, ang kanyang magagandang mata ay puno ng kalungkutan at damdamin. Si Edward, na sinuportahan niya, ay napuno ng sisihin sa sarili at pangungutya sa sarili sa kanyang mukha. Pakiramdam niya, bilang mayor, napakawalang kwenta niya. Hindi lamang siya hindi nakakatulong, ngunit siya rin ang naging sanhi ng pagkamatay ni Mason. Ang tatlong bihasang miyembro ng pamilya Hernandez, sa sandaling ito, ay malamig na pinagmamasdan si Mason na nakahiga sa lupa, ang kanilang mga mata ay puno ng kasiyahan at pangungutya. Sa totoo lang, kung hindi pa bumalik-balik si Mason sa simula para protektahan ang magkabilang panig, kahit magsanib puwersa silang tatlo, baka hindi nila kayang harapin ang batang ito. Ang lakas ni Mason sa tuktok ng advanced stage ng apesya, na nakaharap sa pinagsamang lakas nilang tatlo, ay mayroon pa ring 50-50 pagkakataong manalo. Hindi bababasa, hindi maaaring nahulog si Mason ng ganoon kabilis. Ngunit ngayon, ang batang ito ay literal na pinaglaruan hanggang sa mamatay. Tatay, nanay, huwag. Ang iyong anak ay hindi papatay. Ikaw, bumalik ka. Maya-maya lang, dahan-daang tumayo si Mason na parang patay na nakahandusay sa lupa. Paputol-putol ang kanyang boses, ngunit may determinadong tono ito, na nagpatigil kina Emmanuel at Kara na sumugod. Kung tutuusin, ang dalawang matanda ay mga ordinaryong tao. Kapag sila ay nakalmo ng isang dalubhasa sa advanced stage ng apesya, sila ay walang alinlangan na mamamatay. Walang panahon para sa pagsisisi. Mason, anak. Sina Kara at Emmanuel ay nabulunan sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa sa kanilang mga boses. Mason. Bulong ni Scarlett habang tinitingnan ang sira ngunit determinadong figure nito. Sa sandaling ito, ang tatlong eksperto mula sa pamilya Hernandez ay nagpakita ng bakas ng pagkagulat sa kanilang mga mukha. First, hindi pa siya patay. Ikaw na matigas ang ulo, nakikipaglaban ka pa. Ngunit gusto kong makita kung gaano katagal ka magtatagal. Kaya mo pa bang tumayo? Ito ay medyo hindi inaasahan.
Tumikim silang tatlo at nanunuya. Ang mukha ni Mason ay puno ng dugo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kapani-paniwalang maliwanag at determinado, nagniningning na parang liwanag na kumukupas. Sa isang tinig na puno ng determinasyon, nagsalita siya ng salita sa bawat salita na parang iniipon ang kanyang huling lakas. Hindi ako ma-fall. Nasa likod ko. Ang mga taong pinapahalagahan ko. Mananatili ako hanggang sa bumalik ang aking bayaw. Parang may sasabihin pa siya, pero humagalpak ng tawa ang mid-stage na opisya expert mula sa pamilya Hernandez. Hindi ka ba ma-fall? Natatakot ako na wala sa iyo iyon, ha? Ha ha ha. Sa totoo lang, sa iyong lakas, kung pinili mong tumakas, walang makakapigil sa iyo ngayon. First, pero pilit mong ipinaglalaban itong iilang taong sinasabi mong mahalaga. Sa huli, walang kabuluhan ang lahat. Mamamatay kayong lahat. Anak, makakatakas ka pa, baka may oras pa. First. Ang tatlong eksperto mula sa pamilya Hernandez ay nagsalita sa isang sarkastikong tono. Ang kanilang intensyon na pumatay ay hindi maiiwasan. Nang makita nilang muling tumayo si Mason, hindi nila maiwasang makaramdam ng bahagyang pagtataka. At sa sandaling ito, ang kanyang determinado at kahit medyo nakakabaliw na tingin ay nakadama sa kanila ng pagkabalisa. Pagkatapos ng lahat, ang batang ito ay nasa tuktok ng advanced stage ng opisya, mas mataas kaysa sa kanilang tatlo. Kung iniipon niya ang kanyang huling lakas at desperadong lumaban bago mamatay, maaari rin silang magdusa. Kaya naman bilang pag-iingat, sinubukan nilang tatlo na hikayatin si Mason na tumakas. Sa kanilang pananaw, kahit tumakbo si Mason dala ang kanyang kasalukuyang mga pinsala, hindi siya mabubuhay. Hindi na kailangang labanan siya ng buong lakas. Habang bumabagsak ang mga salita, ang mga mata ni Mason ay kumikislap sa isang alon ng emosyon, na parang may naalala siya. Lalong naging determinado ang kanyang mga mata. Mayroong kahit isang pahiwatig ng panatismo. Takasan. Isang mapanuksong ngisi ang lumitaw sa mukha ni Mason. Alam mo ba, ang sinabi sa akin minsan ng bayaw ko. Sa buhay na ito, kapag kailangan mong lumaban ng husto. Kung hindi ka maglalakas loob na gawin ito minsan, ang buhay na ito ay masasayang. Pagkasabi noon, tumingala si Mason sa langit, may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Bulong niya sa kanyang sarili. Bayaw. Ngayon. Sa wakas naiintindihan ko na ang kahulugan ng mga salitang iyon. Kaya, lalaban ako sa aking huling hininga. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, isang mahinang ungol ang pinakawala ni Mason na parang isang mabangis na hayop mula sa kanyang lalamunan. Dahil sa determinasyong mamatay, sumugod siya sa tatlong individual na nasa harapan niya. Kabanata 684 na ipaubaya ang natitira kay Bayaw. Sa highway. Sa pagdaan nila sa isang rest area, may nakita silang karatula sa unahan na nagpapahiwatig na 15 kilometro lang ang layo ng Edoland City. Malapit na tayo. Hindi pa 11 o'clock, siguradong aabot tayo sa tanghali na handaan. Huwag kang masyadong mabilis, bibilas tayo. Sa sandaling ito, biglang umupo si Ricardo sa passenger seat at sinabi kay Miranda sa tabi niya. Salaitan sila sa pagmamaneho sa buong daan. Ang bilis ng kanilang sasakyan ay umabot na sa 180 kilometro bawat oras, naiwan si Shelly at ang iba pa sa kanilang ilang mga kotse na malayo sa likuran, na hindi makahabol. Kung mag-isang nagmamaneho si Ricardo, wala siyang pakialam sa ganitong bilis. Ngunit nang si Miranda ay nagmamaneho. Oh, nakuha ko. Binigyan ni Miranda si Ricardo ng masamang tingin, ngunit masuner ang pinabagal ang sasakyan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang nagbago ang mukha ni Ricardo. Ano? Itong pagbabago-bago. Sa puntong ito, naabot na niya ang huling yugto ng Golden Core Realm at pinalamutian ang nascent Soul Elixir Field. Ang kanyang pangunawa sa mga pagbabago sa enerhiya ay naging mas talamak. Parang ang lokasyon ng Low Mansion. May labanan doon. Si Miranda, nang marinig ito, ay maingat na naramdaman ang sitwasyon at nagbago rin ang kanyang ekspresyon. Hindi maganda, may nangyari. Nanlamig ang mukha ni Ricardo, at agad niyang sinabi kay Miranda, sige na, huwag kang mag-alala kay Nora.
Sa paghusga mula sa antas ng pagbabago-bago ng enerhiya, walang anumang nakakatakot na powerhouses. Sige, mag-ingat ka. Tumango si Miranda. Bago pa niya matapos ang pagsasalita. Swish! Nakatalo na si Ricardo sa sunroof ng sasakyan habang mabilis pa rin ang takbo nito, na umaabot sa sobrang bilis. Sabay tayong mamatay. Angel at sinita ni Mason ang mga eksperto mula sa pamilya Hernandez na nasa harapan niya. Hindi niya alam kung kailan, ngunit ang masungit na Mason na ito ay umabot pa sa punto ng paghanga sa kanyang bayaw. Sa puntong ito, hindi niya naisip na mabuhay o protektahan ang kanyang sarili. Ang mga salitang minsang sinabi ni Ricardo sa kanya ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa pandinig ni Mason. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Mason ang kanilang kahulugan. Kahit na naamoy niya ang pabango ng napipintong kamatayan, isang hindi maipaliwanag na pagdagsa ng napakalaking kapangyarihan ang bumalot sa loob niya. Parang ang lakas mismo ng conviction. Nang makita ang kanyang galit na paninindigan, dalawa sa mga eksperto mula sa pamilya Hernandez ay likas na umiwas sa mga gilid, ayaw na labanan si Mason ng buong lakas. Tanging ang mid-stage na eksperto sa opisya ang natitira, naghihintay na makipagsanib puwersa sa dalawa pang kasamahan upang sabay na patayin si Mason. Pagkatapos ng lahat, ang batang ito ay nasa kanyang huling mga paa. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang eksperto sa opisya ay natakot nang malaman na ang kanyang dalawang kasamahan ay umiwas. Naiwan siyang mag-isa, nakaharap sa kasalukuyang kalagayan ni Mason, na mukhang baliw. Habang tinitingnan niya ang may bahid ng dugo at mabangis na anyo ni Mason, naramdaman ang hindi mapigil ang momentum na nagmumula sa kanya, nanginginig ang isip ng eksperto sa pamilyang Hernandez. Sa ilang sandali, humina ang kanyang aura, at hindi maibigay ng buo ang kanyang lakas. Habang lumalala ang sitwasyon, si Mason, na pinalakas ng kanyang determinasyon na mamatay, ay nagpakawala ng isang hindi pa nagagawang lakas sa pakikipaglaban sa kabila ng kanyang mabibigat na pinsala. Bang! Splatter! Alam na siya ay walang alinlangan na mamamatay ngayon, at pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kanyang mga magulang, kasama sina Scarlett at Edward, na kanyang pinuprotektahan, ay nasa panganib din. Kaya, sa gitna ng kabaliwan ni Mason, dala niya ang matinding hinanakit at matinding puot. Parang isang mabangis na hayop ang sinumpa niya ang eksperto mula sa pamilya Hernandez, mabangis na nabangga ang kalaban at nanunuot sa kanilang leeg. Parang gusto niyang lamunin ang laman at dugo ng kalaban para ilabas ang galit. Ang dalubhasa sa pamilya Hernandez ay sumigaw ng matinding paghihirap habang umaagos ang dugo. Bago ito, marahil ay hindi niya inaasahan na ang malubhang na sugatan at naghihingalong Mason ay maaari pa ring makipagpalitan ng suntok sa kanya. Mabuti. Samantalahin ang pagkakataong ito at tapusin siya. Ang dalawa pang eksperto mula sa pamilya Hernandez ay nagningning nang makita ang sitwasyon. Matapos magpalitan ng tingin, isang malupit na ekspresyon ang bumungad sa kanilang mga mukha. Sinasamantala ang pagkakataong nilikha ng pagkamatay ng kanilang kasama, nilalayo nilang maghatid ng huling nakamamatay na suntok kay Mason. Mason. Nag-iba ang tono ng boses ni Kara. Si Scarlett, na may hitsura ng kawalan ng pag-asa, ay handa na sundan si Mason nang malapit sa kamatayan. Ang sitwasyon sa ibang bahagi ng larangan ng digmaan ng Low Mansion ay pare-parehong kakilakilabot. Hindi lamang ang pinakamataas na antas ng kapangyarihang panlaban ay dumanas ng isang mapangwasak na pagkatalo sa mga kamay ni Ollie, ngunit ang iba ay nasobrahan din, na may maraming nasawi. Walang makakatulong kay Mason. Gayunpaman, sa kritikal na sandali na ito, nang malapit ng matugunan ni Mason ang kanyang pagkamatay, isang biglaang pagbabago ang naganap. Boom! Boom! Sinabayan ng dalawang tunog ng tunog, biglang pinalipad ang dalawang eksperto mula sa pamilya Hernandez, na maglulunsad sana ng nakamamatay na suntok kay Mason. Nagkawatak-watik ang kanilang mga katawan na parang ambon ng dugo, na agad na namatay at naputol. Sa susunod na segundo, lumitaw ang isang figura, na nakatayo sa harap ni Mason. Isang pares ng malalakas na braso ang humawak sa kanyang bagbog na katawan. Mason.
Nang marinig ang pamilyar na boses na ito, agad na lumiwanag ang mga mata ni Mason na may bahid ng dugo. Inikot niya ang ulo niya at nanlamig. Pagkatapos, isang nakakagaan na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang siya ay nanginginig, "Bro-in-law. Nakabalik ka na. Anak ng asong babae. Nakabalik ka na rin sa wakas. Malapit na akong mamatay. Pero hindi mahalaga. Basta't babalik ka. Ang mga magulang ko at si Scarlett. Dapat ay ligtas na." Sa isang malakas na determinasyon at patuloy na kalooban, naramdaman ni Mason ang biglaang paglabas ng tensyon sa kanyang dibdib nang makita niya si Ricardo. Ang mahigpit na sugat na mga ugat ay nakaka-relax. Sumilay ang isang matamis na ngiti sa kanyang mukha. Bumalik na siya. Nakabalik na rin si Bayaw. Nagawa niyang kumapit ng husto hanggang sa bumalik ang kanyang bayaw. Kahit mamatay siya, sulit iyon. Sa kanyang bayaw dito, wala nang makakasira sa kanyang mga magulang at kay Scarlett. Ricardo. Mr. Willis. Hindi napigilan nina Emmanuel at Cara, pati na rin sina Scarlett at ang kanyang ama, na tumawag matapos makilala kung sino ang lumitaw. Ang kawalan ng pag-asa sa kanilang mga mukha ay napalitan ng labis na kagalakan. Sa sandaling iyon, nadama nina Emmanuel at Cara ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kaginhawaan. Bumalik na ang manugang nila. Magiging maayos ang lahat. Dapat ay maayos. Sa sandaling ito, ay naalala ni Ricardo ang nauutol na Mason at nagsalita ng may matatag na tono, "Huwag kang mag-alala, wala nang mananakit sa kanila. At ikaw, hindi ka rin mamamatay. Magpahinga ka muna, ipaubaya mo ang iba sa bayaw mo." Nang makita ang kahabag-habag na kalagayan ni Mason, hindi napigilan ni Ricardo ang pagkirot ng kanyang ilong. Dahil doon, mabilis siyang nagpasok ng isang strand ng Dragon Energy sa katawan ni Mason at naglagay ng Grand Revitalizing Pill sa bibig ng bata. Sa sumunod na sandali, maingat na ibinigay ni Ricardo si Mason sa kanyang in-laws, naging malamig ang ekspresyon ng mukha nito. Kabanata 685 Ikaw ang hindi alam. Ang dalawang eksperto mula sa pamilya Hernandez sa kabilang panig ay sumabog sa ambon ng dugo, na walang naiwang kumpletong bangkay. Ang biglaang pagbabagong ito ay agad na nagpalingon sa lahat ng naruroon kay Ricardo. Sandaling natigilan ang mga eksperto ng pamilya Hernandez, na pinipilit ang kanilang mga kalaban, nang makita si Ricardo. Ang buong larangan ng digmaan ay nahulog sa isang maikling katahimikan. Pansamantalang itinigil ng magkabilang panig ang kanilang mga aksyon. Maging si Ollie, na lumalapit kina Raul at Matthias para tapusin sila, ay nagbago ng ekspresyon. "Ricardo. Ayan si Ricardo. Bumalik na ang batang ito." Nagulat ang mga eksperto mula sa pamilya Hernandez, na puno ng bakas ng puot ang kanilang mga ekspresyon. "Bumalik na si Ricardo. Mr. Willis. Dumating na si Willis." Sa kanilang panig, ang lahat ay nagpakita ng pananabik. Sa sandaling ito, naging malamig ang ekspresyon ng mukha ni Ricardo habang pinagmamasdan ang buong eksena ng may mahigpit na tingin. Sa wakas, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Ollie, na nakatayo doon na may mabangis na ekspresyon. Sa puso niya, may bahid ng takot. Mabuti na lang at hindi siya naantala sa isla o direktang pumunta sa Sun Moon Sect. Bukod dito, bumalik siya ngayon kasama si Miranda. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. "Ricardo, ha. Ikaw bastard, bumalik ka na. Buti naman at nakabalik ka na. Kung hindi, pinatay ko na sana ang pamilya mo at hinahanap ka." Bagamat ito ang unang pagkakataon na nakita niya ng personal si Ricardo, nakilala siya ni Ollie sa unang tingin bilang ang salarin na pumatay sa kanyang anak. Isang alon ng kabaliwan at hangarin sa pagpatay ang umahan patungo sa Ricardo. Namumula ang mga mata ni Ollie, puno ng matinding hinanakit at puot. "Sino ka?" Ang boses ni Ricardo ay tila walang anumang pagbabago bago ng emosyon habang malamig niyang tanong. "Isang sinaunang miyembro ng pamilya Willis. O miyembro ng nakatagong pamilya Willis. Parang hindi malamang. Kung may pinadala ang dalawang pamilyang ito, dapat siya ang target nila. Kahit na gusto nilang harapin ang kanyang pamilya, hindi nila sila direktang papatayin ngunit huhulihin sila para gamitin laban sa kanya."
Bukod dito, ang lakas ng isang taong ipinadala ng sinaunang pamilyang Willis o ang nakatagong pamilyang Willis upang harapin siya ay hindi dapat masyadong mababa. Ricardo, siya ang ama ni Arlo, si Ollie. Siya ay mula sa pamilya Hernandez. Sa sandaling ito, mahinang isiniwalat ni Raul, na nakahandusay sa lupa, ang pagkakakilanlan ni Ollie, ang ama ni Arlo. Nang marinig ito, tumaas ang isang kilay ni Ricardo. Tama na yan. Ricardo, pinatay mo ang anak ko, pero hindi mo man lang kilala kung sino ako. Kinagat ni Ollie ang kanyang mga ngipin at nagtanong na may matinding hangarin sa pagpatay. Hindi ka karapat-dapat na malaman ko. Malamig na sagot ni Ricardo. Ikaw. Nanghina ang boses ni Ollie, at lalo pang namilipit ang ekspresyon nito. Pakiramdam niya ay nainsulto siya at minamaliit. Pinatay ng batang ito ang kanyang anak, hindi ba niya alam ang background ni Frederick? Hindi ba dapat siya ay matakot at masusing imbestigahan ang mga koneksyon ni Frederick? Gayunpaman, hindi niya alam kung sino si Ollie. Tila ang pagpatay kay Frederick ay isang bagay na hindi nagkakahalaga ng kanyang pansin. Ricardo, ngayon pa lang, ang lakas ng loob mong maging mayabang. Alam mo ba kung ano ang kinakaharap mo? Ako ay isang late-stage na eksperto sa core formation. Kahit na namumukod tangi ka sa Clan Grand Competition, hindi ako naniniwalang makakalaban mo ang isang late-stage na core formation expert. Pinatay mo ang aking anak, at ngayon, babayaran kita at ang iyong pamilya ng dugo. Mabangis ang momentum ni Ollie habang nagsasalita siya ng may pagka-agresibo. Nang marinig ito, humagalpak ng tawa si Ricardo, isang tawa na puno ng paghamak. Marahil, ikaw ang hindi alam kung ano ang iyong kinakaharap. Ollie reared his teeth at coldly snorted, pointing at the fallen Raul and Matthias on the ground. Anak, nakikita mo ba yon? Ang pinuno ng pamilya Graham, na sumuporta sa iyo, ay nahulog sa ganitong estado. Ngayon, tingnan natin kung sino ang makakatulong sa iyo. Nais kong mamatay ka sa isang malagim na kamatayan at samahan ang aking anak sa kamatayan. Nang matapos siyang magsalita, marahas siyang sumugod kay Ricardo na may nakakatakot na aura. Bakas sa mukha niya ang malupit at malisyosong ekspresyon. Maging ang ibang mga eksperto mula sa pamilya Hernandez ay nanood ng eksenang ito ng may pananabik. Gayunpaman, sa isang kisap mata, habang nagmamadali si Ollie patungo sa Ricardo, bigla niyang naramdaman na may hindi tama. Si Ricardo naman ay tila masyadong kalmado sa harap ng kanyang late stage na banta sa core formation. Hindi lang siya, pati sina Raul at Matthias, na nakaranas ng kapangyarihan niya noon, ay tila masyadong composed. Maging ang mga biyenan ni Ricardo na nakita siyang papalapit ay hindi rin nagpakita ng anumang reaksyon. Hindi ba dapat sila ay sumisigaw sa alarma at nagpapanik? Ngunit sa nalalapit na pag-atake, wala siyang panahon para mag-isip ng husto. Sa isang iglap, naabot ni Ollie si Ricardo at naghagis ng isang malakas na suntok. Sa pagtama ng kanyang kamao, isang dagandong ang bumalot sa hangin, na nagpapahiwatig ng isang mabigat na martial technique. Gayunpaman, nang mapaharap sa kanyang suntok, nanatiling nakatayo doon si Ricardo na tila natulala sa lakas. Natakot ba siya sa suntok niya? Isang malupit na ngiti ang sumilay sa mukha ni Ollie, na parabang nakikinita niya na si Ricardo ay napaatras at ang kanyang dibdib ay bumagsak sa kanyang pag-atake. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nang ang kanyang kamao ay malakas na bumangga sa katawan ni Ricardo, ang ekspresyon ni Ollie ay natigil. Boom! Umalangaw-ngaw ang isang mahinang tunog habang ang kanyang kamao, na nabuo gamit ang true energy, ay agad na nawala ng matamaan si Ricardo. Basag! Basag! Kasabay nito, umalangaw-ngaw ang tunog ng mga buto. Si Ricardo, na inatake, ay nakatayo roon ng hindi nasaktan, habang si Ollie mismo, ang naglunsad ng pag-atake, ay ang buong kanang braso, mula sa mga buto ng daliri hanggang sa mga buto ng bisig, na nabasag na pulgada bawat pulgada. Ah! Aking braso! Aking braso! Matapos ang isang maikling sandali ng pagkabigla at pagkalito, nagpakawala si Ollie ng sunod-sunod na sigaw, na puno ng takot ang kanyang mukha. Sabi ko, ikaw ang hindi nakakaalam sa kinakaharap mo. Walang ekspresyong tinitigan siya ni Ricardo.
Sa susunod na segundo, gumawa siya ng isang kidlat mabilis na paggalaw, hinawakan si Ollie sa leeg gamit ang isang kamay. Ang isang late-stage na eksperto sa core formation na tila hindi magagapi ilang sandali lang ang nakalipas ay inangat ngayon ni Ricardo, na para bang isa siyang maliit na sisiw na walang magawa. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Ollie kung bakit napakatahimik ni Raul, Emmanuel, at ng iba pa. Sa sandaling ito, tinuya ni Matthias na may mapanuksong tono at malamig na ngiti, "Ollie, sa tingin mo ba ang pamilya Graham ang sumusuporta kay Mr. Willis? Nagkakamali ka. Si Mr. Willis ang nagpoprotekta sa pamilya Graham. Kung wala si Mr. Willis, ang pamilya Graham ay mapapatalsik sa Ancient Martial Arts Alliance matagal na ang nakalipas. Nakakatawa kung gaano ka makitid ang pananaw at niloloko mo ang sarili mo." Bahagyang yumuko ang pinuno ng pamilya Graham patungo kay Ricardo. Hindi pwede. Paano ka magiging napakalakas? Kabanata 686 ang nakakatakot na kapangyarihan ng kamatayan. Sa mga mata ni Ollie, hindi lang gulat kundi sama ng loob at ayaw. Hindi niya inaasahan na nasa harapan niya ang kanyang kalaban habang hindi niya magawang ipaghiganti ang kanyang anak. Ngayong nakita ko kung anong uri ka ng ama, naiintindihan ko na kung bakit naging mayabang si Arlo at namatay. Pumunta ka at samahan mo ang iyong anak. Walang pakialam na nagsalita si Ricardo, kalmado ang boses ngunit tila puno ng walang katapusang layunin ng pagpatay. Kung hindi siya dumating sa oras ngayon, hindi lang mamamatay si Mason, kundi malamang na magdurusa rin ang kanyang biyenan at biyenan. Sa pagkakataong iyon, hindi maisip ni Ricardo kung paano niya haharapin si Miranda. Sa makatuwid, si Ricardo ay nagtanim din ng puot at pagpatay na layunin kay Ollie. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan, at pinili niyang hindi direktang gamitin ang kanyang huling golden core na lakas upang agad na patayin ang kanyang kalaban. Sa halip, pinaganya niya ang isang espesyal na kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Ang kapangyarihang iyon ay walang iba kundi ang kapangyarihan ng kamatayan na ngayon lang niya naintindihan. Ang kapangyarihang ito ay lumundag sa katawan ni Ollie na parang isang hindi mapigil ang pag-agos, tahimik at walang humpay na bumabagsak sa kanyang sigla. Wala pang isang hininga, ang mga mata nitong huli na eksperto sa core formation ay naging ganap na kulay abo. Ang kanyang buong katawan ay nawala ang lahat ng mga palatandaan ng buhay. Sa sandaling ito, ang mga mag-aaral ni Ricardo ay hindi maiwasang makontra. Medyo nagulat siya sa nakakatakot na katangian ng kapangyarihan ng kamatayan. Matapos maunawaan ang kapangyarihan ng kamatayan, ginamit lang niya ito para harapin ang Fiery Dragon noon. Gayunpaman, ang Fiery Dragon ay isang pag-iral sa tuktok ng huling yugto ng Nascent Soul, kaya hindi gaanong naramdaman ni Ricardo ang epekto noon. Ngunit ngayon, nang makita ang epekto nito kay Ollie, ito ay nakakatakot. Anong uri ng kapangyarihan ito na maaaring direktang sirain ang sigla ng target? Bukod dito, sinadya niya itong kontrolin, pinakilos lamang ang isang bakas ng kapangyarihan ng kamatayan. Gayunpaman, direktang pinatay nito ang isang late na eksperto sa core formation. Ito ay masyadong nakakatakot. Hindi nag-alala si Ricardo nang makita niya kung gaano kakilakilabot ang power of death. Sa halip, nakaramdam siya ng matinding pananabik. Hindi alintana kung ito ay masama o hindi, lakas lamang ang mahalaga. Hanggat mapapahusay niya ang kanyang sariling kapangyarihan at harapin ang pamilya ng sinaunang Willis balang araw, ipaghiganti ang kanyang mga magulang ng maaga, hindi mahalaga kung ito ay matuwid o masama. Poof! Sa sumunod na sandali, casual na ikanaway ni Ricardo ang kanyang kamay, at ang katawan ni Ollie ay itinapon sa labas na parang basura. Nagkataon namang damapo ito sa ibabaw ng kabaong na dala niya. Nabasag ng katawan ang takip ng kabaong, at saktong nakahiga si Ollie sa loob, na parang custom-made para sa kanya ang kabaong. Hayes! Sa sandaling iyon, napuno ng hininga ang eksena. Ang mga eksperto ng pamilya Hernandez ay napuno ng gulat at takot, na nakatingin kay Ricardo na parang nasa dulo na sila. Ganito ba talaga ang pagkamatay ni Ollie? Siya ay isang late core formation expert. Saka paano naman sila?
Hindi ba't malapit na rin silang patayin? Gaano kalakas si Ricardo? Hindi lang sila, pati ang mga bisitang naruroon ngayon ay natulala. Nasaksihan nila noon ang napakalaking lakas ni Ollie. Napakalakas na eksperto, at gayunpaman ay tila dinurog siya ni Ricardo na parang sisiw. Sa ilang sandali, marami sa mga bisita ang nadama na maswerte na sila ay nasa panig ni Ricardo sa halip na laban sa kanya. Si Ollie, ang pinuno, ay patay na. Ngayon ay kaarawan ng aking biyenan, at ayaw kong magsimulan ng patayan. Kung ayaw mong mamatay, pwede ka nang umalis. At tandaan mong dalhin ang mga kabaong na ito. Sa sandaling ito, umalangaw ang malamig na boses ni Ricardo. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, ang takot na mga eksperto ng pamilya Hernandez ay nabigyan ng amnestia. Hindi nila inaasahan na ililibre sila ni Ricardo. Saglit, sinong maglalakas loob na mag-alinlangan? Lalong naging imposible para sa kanila na manatili sa likod at hanggal na maghayganti para kay Ollie. Hulala. Ang mga ekspertong ito mula sa pamilya Hernandez ay nagmamadaling binuhat ang mga kabaong at sumugod patungo sa South Gate ng Low Mansion, mas mabilis kaysa noong dumating sila. Tila natatakot sila na ang sinumang mabagal tumakbo ay maiwan ni Ricardo, na magbago ang isip. Gayunpaman, sa sandaling ito, nang humiwalay ang grupo ng mga eksperto mula sa pamilya Hernandez sa iba at nagsama-sama, biglang nagpakawala ng malamig na buntong hininga si Ricardo. Isang kakila-kilabot na pressure na nagmumula sa isang late Golden Core stage expert, na nagdadala ng isang bahagi ng kapangyarihan ng Pulse of the Earth, ang biglang bumalot sa grupong ito ng mga eksperto sa pamilya Hernandez. Pupupupu. Isang mahinang tunog ang lumabas sa kanilang katawan. Natigil ang kanilang galit na mga galaw. Marami sa kanila ang bumagsak sa lupa. Namumula ang bawat mukha, na nagpapakita ng malalim na kawalan ng pag-asa. Ang kanilang mga meridian ay ganap na nabasag. Ang kanilang mga elixir field ay nasira lahat. Ang lakas na kanilang pinaghirapang nilinang sa loob ng mga dekada, sa wakas ay nakarating sa Apishi realm, ay nawala sa isang iglap. Ikaw, sinira mo ang aking mga meridian. Ricardo, walang awa ka. Sinira mo ang elixir field ko. Ang aking buong paglilinang ay wala na. Ang 12-dosenang mga ekspertong ito mula sa pamilya Hernandez ay nanandiyan sa Cap Aton at kawalan ng pag-asa. Nagsumikap silang magtanim ng ilang dekada upang tuluyang makapasok sa Apishi realm. Ngunit ngayon, nawasak ang lahat sa isang iglap. Ang pakiramdam na ito ay nagdulot sa kanila ng pagnanais ng kamatayan. Kung hindi ka aalis ngayon, hindi ka lang mawawalan ng lakas, kundi pati buhay mo ay hindi rin maliligtas. Walang pakialam na sabi ni Ricardo, isang nakakatakot na hangarin sa pagpatay na nagmumula sa kanya. Dito, nagulat ang mga eksperto sa pamilya Hernandez, na dati ay puno ng kawalan ng pag-asa at pait. Hindi na sila nang ahas na magsalita pa at nagmamadaling tumakas habang bitbit ang mga kabaong. Kung ikukumpara sa pagkawala ng kanilang paglilinang, ang kanilang buhay sa huli ay mas mahalaga. Sa pagmamasid sa mga taong ito, malamig na tumikim si Ricardo, ang kanyang mga mata ay walang awa. Sinundan ng mga taong ito si Ollie sa Low Mansion at nagrampo dito, pumatay ng walang pagpipigil. Kahit na ayaw niyang magsimula ng patayan bilang pagsasaalang-alang sa kaarawan ng kanyang biyenan, walang dahilan para pabayaan sila ng basta-basta. Sa sandaling ito, si Emmanuel, hawak ang walang malay na Mason, ay sumulyap kay Ricardo at may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Sa sumunod na segundo, napabuntong hininga siya, baka sa mukha niya ang paghingi ng tawad habang kinakausap ang mga bisitang naruroon. Lahat, I'm really sorry for shocking you. Marahil ang aking kaarawan ay hindi angkop na okasyon para sa pagdiriwang. Nagresulta ito sa napakaraming pagkamatay at pinsala. Naiintindihan ko ang kahalagahan ng presensya mo ngayon, para sa amin ni Ricardo. Sa ganitong pangyayari, hindi na kailangang ipagpatuloy ang piging ng kaarawan. Mangyaring bumalik. Taos-puso akong humihingi ng tawad. Ang buhay ni Mason ay hindi sigurado ngayon. Ang mga nasasakupan ni Mason, kabilang ang maraming eksperto mula sa pamilya Low at mga tao mula sa pamilyang Graham, ay dumanas ng mabibigat na casualty sa kamakailang labanan.
Wala ng mood si Emmanuel para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Kabanata 687 Niligtas ka lang, ngayon ipagkanulo mo ako. Ang piging sa kaarawan ngayon ay talagang hindi angkop na ipagpatuloy. Bilang tugon, si Ricardo ay hindi nagpahayag ng kahit ano nang walang magawa. Pagkatapos maghiwa-hiwalay ng mga bisita, lumapit si Ricardo sa tabi ni Emmanuel at inaliw siya, "Huwag kang mag-alala, siguradong magiging maayos din si Mason. Para naman sa mga nasugatan, hanggat hindi pa sila patay, pagagalingan ko silang lahat. Magtiwala ka sa akin." Ricardo. Napaawang ang bibig ni Emmanuel, tahimik na tumango. Sumunod, ginamit ni Ricardo ang Dragon's Energy Primordial Technique para gamutin muna si Mason. Mabilis na inayos ang mga sugat sa loob at labas ng kanyang katawan. Bilang isa sa mga advanced na, kasanayang medikal, sa loob ng kanan ng Dragon Emperor na maaaring i-activate ni Ricardo pagkatapos ng pag-upgrade, ang Dragon's Energy Primordial Technique ay maaari pang buuin ang mga naputol na mga paa. Kaya hanggat hindi pa patay ang isang tao, may iligtas sila ni Ricardo. Nang bumalik si Miranda kasama si Nora at makita ang eksena sa loob ng Low Mansion, laking gulat niya. Nang makitang maayos na ang kanyang mga magulang at si Mason ay ginagamot na ni Ricardo at nagising na, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Miranda. Matapos pagalingin si Mason, ipinagpatuloy ni Ricardo ang pagliligtas at paggamot sa iba, na inuuna ang mga may pinakamatinding pinsala. Hindi man lang siya nakapagtanghalian at halos isang buong hapon ay nagtrabaho ng walang pagod upang tuluyang maibalik ang lahat ng mga taong nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Kung tungkol sa mga namatay na sa labanan, walang kapangyarihan si Ricardo na gumawa ng anuman. Ngunit gayunpaman, ang husay ni Ricardo sa paggagamot ay namangha sa mga taong nanatili sa Low Mansion. Ang mga pinsalang nasa bingit ng kamatayan, tulad ng kay Mason, ay hindi lang isa o dalawa. Gayunpaman, lahat sila ay maaaring gumaling. Nadama ng lahat na ang mga kasanayang medikal ni Ricardo ay banal. Si Victoria, na nakaupo sa pangunahing bulwagan, pinagmamasdan ng lahat ng nangyayari sa labas na may malamig na tingin, ay patuloy na nagbabago ng mga ekspresyon ng mukha. Noong una, naisip niya na ngayon ang pamilya Low ay magdaranas ng isang malaking sakuna dahil sa Ricardo na tina-target ng iba. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, direktang binago ng pagdating ni Ricardo ang sitwasyon. Sa isang iglap, nilipol niya ang umaataking mga kaaway. Ang mas ikinagulat pa ni Victoria ay ang tunay na, iniligtas ni Ricardo si Mason mula sa gayong matinding pinsala. Ricardo, tao ka ba o multo, Diyos, o demonyo? Siguro, hindi talaga ako makakapantay sa iyo. Si Victoria, na may iba pang iniisip, ay nagpakita ng bakas ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata, at ang kanyang buong kilos ay tila tumatanda sa isang iglap. Sa gabi, sa pangunahing bulwagan ng lumang mansyon. Sa pagkakataong ito, walang gaanong panauhin, tanging ang mga kagyat na miyembro ng pamilya Low, kasama ang mga tiyuhin at tiyahin ni Miranda. Bukod dito, naroon din ang ilang miyembro ng pamilya Graham at ang pamilya ni Edward. Siyempre, inayos din si Victoria na maupo sa yulunan, pero walang ekspresyon lang na nakaupo ang matandang babae. Kung ikukumpara sa mayabang at dominanteng Victoria noon, mas kaunti na ang presensya niya ngayon. Siya ay tila naging isang ordinaryong matandang tao. Sa hapagkainan, itinaas ni Edward ang kanyang baso at sinabing, "Halika, anuman ang mangyari, kaarawan ngayon ni Mr. Low. Batiin natin si Emmanuel ng maligayang kaarawan. Naway matupad ang lahat ng iyong mga hiling." Habang bumabagsak ang mga salita, itinaas din ni Matthias ang kanyang baso at ngumiti, "Oo, maligayang kaarawan kay Mr. Low." Sa sandaling ito, parehong gumaling sina Edward at Matthias mula sa kanilang mga sugat. Sa ilalim ng pagpapakain ng Dragon's Energy Primordial Technique, nagmumukha pa silang nagliliwanag. Ilang sandali, sa kaibuturan ng kanilang mga puso, hinangaan nila si Ricardo ng sukdulan. Maligayang kaarawan. Emmanuel, maligayang kaarawan. Nag-alay din ng kanilang mga basbas sina Ricardo, Miranda, Owen, at iba pa. Lolo, maligayang kaarawan. Hawak ni Nora ang isang baso ng juice sa kanyang maliit na kamay at matamis na sumigaw.
Ngumiti si Emmanuel at tumango, tinapik ang maliit na ulo ni Nora bago isubo ang inumin sa kanyang tasa. Gayunpaman, siya ay tila medyo madilim, malinaw na hindi ganap na nakabawi mula sa mga kaganapan ngayon. Sa sandaling ito, tumawa si Mason at sinabing, "Tatay, magsaya ka. Ang iyong anak dito ay ganap na maayos. Hindi ba iyon ang pinakadakilang kagalakan? At saka, sa wakas may manugang ka na ngayon. Bakit hindi ka ngumiti?" Nang marinig ito, natigilan si Emmanuel. Napabulalas din si Kara, at tumingin ng diretsyo sa anak. Isang manugang. Anong manugang? Nasaan siya? Maliwanag, hindi maipaliwanag na nasa sabik ang ina nang marinig ang mga salitang, manugang na babae. Si Miranda, na may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang magagandang mata, ay tumingin din sa kanyang nakababatang kapatid sa paraang nagtatanong. Tanging si Ricardo, sa sandaling ito, ay tumingin ng makahulugan kay Scarlett, na nakaupo sa tabi ni Mason, at ngumiti ng may pag-iisip. Noong ginagamot niya ang mga sugat ni Mason, napansin ni Ricardo ang pag-aalala at pag-aalala ni Scarlett. Hindi niya ito nakitang nag-aalala kahit sa paggagamot kay Edward. Hey, kaya sa wakas ay makukuha na ni Mason ang kanyang hiling. Dito. Hindi ba siya nakaupo sa tabi ko? Tama ba, Scarlett? Sa harap ng tanong ng kanyang ina, may ngiti sa labi si Mason nang lumingon siya kay Scarlett at nagtanong. Nang marinig ang mga salita ni Mason, isang bahagyang pamumula ang lumitaw sa magandang mukha ni Scarlett, at kinurot niya ng bahagya si Mason, nakaramdam ng kaunting awkward at hiya. Mason, anong kalokohan ang sinasabi mo? Sinong nagsabing, "Gusto kong pakasalan ka"? Habang bumabagsak ang mga salita, si Mason ay may masamang ngiti sa kanyang mukha, at mapaglarong sinabi, "Scarlett, hindi mo ito maitatanggi. Noong malapit na akong mamatay, malinaw kong narinig na sinabi mo na pagkatapos nating mamatay, pakakasalan mo ako. Bakit mo tinatanggihan ngayon? Gusto mo bang mamatay ako bago mo aminin?" Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Agad namang natarante si Scarlett sa narinig. Sa kanyang isipan, tila muling lumitaw ang imahe ni Mason na nakatayo sa kanilang harapan, na nanunumpa na mabubuhay at mamamatay ng magkasama. Ang kanyang ilong ay hindi maiwasang makaramdam ng bahagyang pag-asim, at ang kanyang magagandang mga mata ay napuno ng maulap na ulap. Kinagat niya ang kanyang labi sa medyo nahihiya at nag-aalangan na paraan at sinabing, "Kung gayon, papayag akong makipag-date sa iyo sandali, para makita kung tayo, ay magkatugma." Nang marinig ito, agad na lumiwanag ang mukha ni Mason sa pagkasabik. Talaga, Scarlett, tinanggap mo na ako sa wakas. Sa wakas ay pinakawalan mo na ba ang aking bayaw at handa mo akong tanggapin? Sa pagbagsak ng mga salita, bumagsak ang buong silid sa isang nakakatakot na katahimikan. Napatingin sina Emmanuel at Kara kay Ricardo na may kakaibang ekspresyon. Ang mga mata ni Miranda ay kumikislap na may bakas ng pagpatay na layunin habang siya ay lumingon din kay Ricardo, na may halatang nagtatanong na ekspresyon. Agad na pinagpawisan si Ricardo at nagngangalit ang mga ngipin habang nakatitig kay Mason. Damn it! Mason, bata ka, hindi ka dapat gumawa ng ganyang pakulo sa iyong bayaw. Sa sumunod na sandali, umubo si Ricardo at nagmamadaling nagpaliwanag kay Miranda, "Honey, huwag kang makinig sa kalokohan ni Mason. Walang namamagitan sa akin at sa kanya." Kabanata 688 talagang hindi nararapat. Sa pagtingin sa inosenteng ekspresyon ni Ricardo, binigyan siya ni Miranda ng isang matinding titig. Gayunpaman, pagkatapos niyang magpaliwanag, lumingon si Scarlett kay Ricardo, puno ng komplikado ang mga mata nito. The next moment, she also glared at Mason and said to Ricardo, "I can't exactly say that I've let go. Masasabi ko lang na sa puso ko, si Ricardo ay parang isang idolo, isang taong hinahangaan at hinahangaan ko, ngunit alam kong ito ay pag-ibig na hindi matamo. At alam kong siya ang lalaking hindi ko makukuha." Pagkasabi nito, tumingin si Scarlett kay Mason, puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. "At ikaw, Mason, mas pinaramdam mo sa akin na totoo. Alam kong kaya mo akong makasama, protektahan ako, at mas bagay ka para sa akin. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin?"
Nang marinig ang mga salitang ito, tumango si Mason. Naiintindihan ko. Siyempre, naiintindihan ko. Hey, hindi ako nagseselos na hinahangaan mo ang bayaw ko dahil bilib din ako sa bayaw ko. Inaamin ko na hindi ko may kukumpara sa bayaw ko. Pagkasabi nito, napakamot ng ulo si Mason at kumandat kay Ricardo. Nagpalitan ng nagtatakang tingin sina Emmanuel at Cara, medyo naging kakaiba ang kanilang mga ekspresyon. Gayunpaman, wala silang sinabi. Hayaan ang mga kabataan na harapin ang kanilang sariling mga gawain. Sino ang hindi nakaranas ng mga ganitong pagkakataon? Umubo si Emmanuel at pinandilatan ang kanyang anak. Scarlett, huwag kang magsalita ng kalokohan. Sinasabi mo ito sa harap ng iyong magiging in-laws. Napakagatlabi si Scarlett, namumula ang mukha. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sa sandaling ito, ngumiti si Ricardo ng mapang-akit at sinabi kay Scarlett, Miss Harris, hindi ako karapat-dapat. Hindi ko talaga deserve. Habang nagsasalita siya, ilang beses kumunot ang kanyang mukha, at huminga siya ng malalim, may halong sakit at saya ang kanyang ekspresyon. Sa ilalim ng mesa, walang awang kinurot ng kamay ni Miranda ang malambot na laman ng hita ng kung sino. At pagkatapos, walang awang niyang pinilipit ito. Sa sobrang lakas ng kakayahan ni Ricardo, pakiramdam niya ay nasa bingit na siya ng kamatayan. Huwag kalimutan, ang kanyang Diyosa na asawa ay nagtataglay din ng pisikal na lakas ng isang maagang yugto ng nascent soul. Hindi siya nagpapigil ng pahirapan siya. Huwag magpalinlang sa kanyang matamis at maislan na hitsura. Ni hindi siya sigurado kung matatalo niya siya ngayon. Nang makita ang nahihiyang hitsura ni Ricardo, lahat ng naruroon ay hindi napigil ang mapangiti. Si Emmanuel at Cara ay may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Ang mabigat na kapaligirang iyon ay tila gumaan ng husto. Nang gabing iyon, pagkatapos magpaalam sa pamilya Graham at ilang iba pang mga panauhin, sina Ricardo at Miranda, kasama si Nora, ay nanatili sa Low Mansion upang makipaglaro ng mahjong kasama ang kanilang mga magulang hanggang halos alas 11. Pagkatapos, bitbit ang natutulog ng si Nora, bumalik sila sa kanilang villa sa Emerald Green Estates. Si Mason naman, ang brat na yon, nang matapos niyang kainin ang cake, hinatid niya si Scarlett para makipag-date. Hindi na kailangang banggitin kung gaano siya kaiya. Sa tabi-tabi, tawanan, pero sa totoo lang, nang makita ni Ricardo na magkasama sina Mason at Scarlett, lihim siyang nakahinga ng maluwag. Mas alam ni Ricardo kaysa sa sinuman kung gaano siya inaprubahan ni Mason bilang kanyang bayaw. Sa ganitong sitwasyon, kung may iniisip pa ang babaeng gusto niya tungkol sa kanya, magiging awkward talaga. Kahit hindi katanggap-tanggap. Ang paraan ng mga bagay ngayon ay kung ano ang natutuwang makita ni Ricardo. Nang gabing iyon, sa loob ng villa sa Emerald Green Estates, ang kasalukuyang Diyosang CEO ay natural na hindi nakikilos ng bongga at natutulog sa magkahiwalay na silid mula sa Ricardo. Gayunpaman, pagkabalik ni Ricardo, pinalayas pa rin siya ni Miranda sa kwarto. Napangiti siya ng pilit, sa pag-aakalang ang mga sinabi ni Scarlett kaninang gabi ay tiyak na nakapagseselos kay Mason. Malamang nasa sopa ako matutulog ngayong gabi. Makalipas ang mahigit kalahating oras, habang bored si Ricardo sa panunood ng TV, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula kay Miranda. Halika sa itaas. Sa tawag sa telepono, ang boses ng kanyang Diyosa na asawa ay parang mayabang at nag-uutos. Okay. Lumulundag sa tuwa ang puso ni Ricardo, at dali-dali siyang tumakbo sa itaas. Sa sandaling iyon, walang bakas ng mapagpasyahan at mabigat na dalubhasa na karaniwan niyang inilalarawan. Sa sobrang excited, binuksan ni Ricardo ang pinto. Sa sumunod na segundo, bumilis ang tibok ng kanyang puso, at pagkatapos, lalo siyang nasasabik. Pagtingin kay Miranda sa harapan niya, hindi napigilan ni Ricardo ang mapalunok. Parang kakaligo lang niya, nakaipit ang buhok niya sa likod ng ulo, medyo basa pa. Dahil dito, lalo pang nakakaakit ang nakamamanghang Diyosang Miranda. Ngunit ang mas nakakabighani ay kasalukuyang nakasuot si Miranda ng isang set ng black lingerie. Ang manipis na layer ng itim na tela ay nagsiwalat ng mga sulyap sa kanyang katawan, na nagiging sanhi ng pag-agos ng dugo ng isa.
Sa kanyang mga paa, nakasuot siya ng isang pares ng 10 sentimetro na mataas na takong. At sa kanyang kamay, hawak niya isang itim na letigo. Nakatayo siya doon na naglalabas ng hindi maipaliwanag na aura at isang nakamamatay na alindog. Honey, bakit ganyan ang suot mo? Napalunok ng laway si Ricardo at nagtanong na may mabilis na pagtibok ng puso. Ano? Hindi mo ba gusto ito? Tumaas ang isang kilay ni Miranda, malamig na tanong. Gusto ko. Gusto ko ito. Mabilis na tumango si Ricardo. May nagsabi na ang pagsusuot ng damit at palo ay itinuturing na karahasan sa tahanan, ngunit ang pagtanggal nito ay tinatawag na pang-aakit, tama ba? Itinaas ni Miranda ang kanyang maselang baba, pinaglalaroan ang letigo sa kanyang kamay, bahagyang nakakunot ang kanyang mga labi habang nagtatanong. Oo, eksakto. Tuwang-tuwang tumango si Ricardo. Diyos ko, mamamatay na ako. Ang aking Diyosa na asawa ay talagang marunong maglaro ng ganitong uri ng laro. Sobrang nakakakilig. Bilasan mo at hintiyang maparusahan. Ang dakilang sage na katumbas ng langit sa mata ng ibang tao, tama ba? Panoorin mo ang pakikitungo ko sa iyo. Sabi ni Miranda, ang kanyang magandang mukha ay may bahid ng pamumula. Ang kanyang boses ay parehong matamis at nangingibabaw. Oo. Nagmamadaling pumayag si Ricardo. Bumantong hininga si Miranda, at sa ilalim ng masunerang pagsunod ng isang tao, didisiplinahin niya ito ng malupit. Sa totoo lang, nang marinig niyang sinabi ni Scarlett ang mga bagay na iyon ngayon, bagamat may bahid ng selos, mas naging proud siya. Ang kanyang lalaki, na itinuturing na hindi maabot ng ibang mga babae, ay siya ba talaga ang pambihira? Kung ikukumpara sa kanyang sarili, hindi nagkukulang si Scarlett sa anumang aspeto. Ngunit kahit ang isang napakahusay na babae ay itinuring si Ricardo bilang kanyang idolo, kahit isang Diyos. At ang kanyang idolo, ang kanyang Diyos, ay ang kanyang tunay na asawa, isang lalaking handang gawin ang lahat at lahat para sa kanya. Kaya, sa gitna ng kanyang paninibugo, lubos na nasisiyahan ang pakiramdam ni Miranda sa pagmamalaki ng babae. Siyempre, kailangan pa niyang bigyan ng kaunting pagsaway si Ricardo. Para lang pigilan siyang gumala talaga sa labas. Ngunit kailangan itong gawin sa paraang mag-iiwan ng malalim na impresyon sa kanya nang hindi ipinaparamdam sa bastard na ito na tinataboy at lumalaban. Sa pagtingin sa kanyang kasalukuyang mayabang at mapanlinlang na ekspresyon, bahagyang pumulupot ang mga labi ni Miranda. Kabanata 689 ang puot ng Reclusive Willis Family. Samantala, sa domain ng Reclusive Willis Family, habang sina Ricardo at Miranda ay nag-e-enjoy sa kanilang intimate moment, isang ganap na kakaibang eksena ang naganap. Si Amos Willis, ang patriarch ng Reclusive Willis Family, ay nakaupo roon, pinapanood si Silas, na may gusot at pagkabalisa na hitsura, ang kanyang ekspresyon ay patuloy na nagbabago. Si Silas ay ang nakatatanda sa pamilya at nagtataglay ng mabigat na lakas sa tuktok ng yugto ng nascent soul. Ang nasabing kapangyarihan ay itinuturing na ang kisame sa nakatagong mundo. Natuklasan ng pamilya ang isang isla na may spiritual vein, at upang matiyak ang kaligtasan nito, ipinadala doon si Silas upang bantayan ito. Sa teorya, sa gayong makapangyarihang individual na naruroon, ang lahat ay dapat na walang palya. Gayunpaman, hindi inaasahang bumalik si Silas, mukhang magulo at tumakas. Silas, sinasabi mo ba na ang isla ay nakuha, at ang ating mga tao ay nasawi? Si Silas ay tiyuhin ni Amos bilang nakatatanda, at ang iba pang matataas na miyembro ng Reclusive Willis Family na naruroon ay nagpakita rin ng gulat na mga ekspresyon. Sino ang maaaring sakupin ang isla mula kay Silas, isang nascent soul peak powerhouse? Hindi maikakailang makapangyarihan ang mga puwersang ipinadala ng Reclusive Willis Family. Bukod kay Silas, may 3 iba pang eksperto sa nascent soul na tumulong sa kanya. Tama na yan. Kinuha ito. Wala akong silbi. Si Silas ay nagsuot ng masakit at hinanakit na ekspresyon, nagsasalita sa mababang boses. Sa sandaling ito, hindi siya nang ahas na igiit ang kanyang senyoridad at lumuhad sa lupa, natatakot na hinarap si Amos, ang patriarka. Ano ba talaga ang nangyari?
Bumangon ka muna at dahan-daang magpaliwanag, iwinagayway ni Amos ang kanyang kamay at kumunat ang noo. Oo, Silas, anong nangyari? Taglay mo ang lakas sa tuktok ng yugto ng apisya. Sino ang makaagaw ng biktima sa iyong mga kamay? Sino ang gumawa nito? Ang sinumang maglakas loob na hamunin ang interes ng pamilya Willis ay karapat-dapat sa kamatayan. Maaaring ito ay ang mga puwersa mula sa sinaunang kaharian. Ngunit maghintay, ang sinaunang kaharian ay hindi madaling kumilos laban sa nakatagong mundo. Kung hindi, darating ang Order Warden. Maaari bang talagang nawala ang Order Warden? Ang iba pang matataas na miyembro ng reclusive Willis family ay nagpalitan ng mga tanong, nag-isip tungkol sa iba't ibang mga posibilidad, kabilang ang Ancient Realm at ang Order Warden. Hindi nila alam na hindi nawala ang Order Warden. Hindi na kailangang manghula. Ito ay ang Sun Moon Sect. Ginawa ito ng Sun Moon Sect. Tumayo si Silas at umiling habang nagsasalita. Ang Sun Moon Sect. Nanlamig agad ang mukha ni Amos. Namumula ang mga ekspresyon sa mukha ng iba, na puno ng matinding puot. Kaya, ang mga asong iyon mula sa Sun Moon Sect. Damn it, paano nila nalaman ang islang iyon? Hindi pinansin ni Silas ang iba at nagpatuloy na ipinaliwanag ang sitwasyon kay Amos. Pagkatapos makinig, nagpakawala si Amos ng isang mabigat at malamig na ungol, bakas sa mukha niya ang magkahalong pighati at puot. Nang marinig na ang kanilang mga eksperto na nakatalaga sa isla, kabilang ang tatlong nascent soul expert, ay nahulog sa mga kamay ni Fiery Dragon at iba pa mula sa Sun Moon Sect, parang tumutulo ang kanyang puso ng dugo. Bagamat binanggit ni Silas, ang matanda, na si Derek Willis, ang partikular na nagbabantay sa spiritual vein, ang lalaking may dilaw na pupil, ay nawala at nagmamadaling tumakas, hinala ni Amos na malamang na hindi makakatakas si Derek nang hindi nasaktan. Malamang, mapapalibutan siya at mapatay ng Fiery Dragon at ng iba pa. Pagkatapos ng lahat, ang pinakalayunin ng Sun Moon Sect ay walang alinlangan na ang spiritual vein, at si Derek, na nagpoprotekta dito, ay hindi maaaring makatakas ng hindi nasaktan. Wala silang kamalay-malay na ang lalaking may dilaw na pupils ay talagang namatay sa mga kamay ni Ricardo. Sa buod, si Amos ay nakaramdam ng pagkasira ng puso, at ang kanyang pagkamuhi sa Sun Moon Sect ay lumalim. Sa nakatagong mundo, kahit ang makapangyarihang reclusive Willis family ay itinuring ang bawat nascent soul expert bilang isang napakahalagang haligi ng lakas. Ang labanang ito ay hindi lamang nagresulta sa pagkawala ng isla at sa spiritual vein kundi pati na rin sa pagkamatay ng tatlong nascent soul masters, na may hindi kilalang mga casualty sa mga eksperto sa Golden Core at Core Formation. May nagpapanggap na Ancient Willis Family. Hindi ko kailanman naiulat sa Ancient Willis Family ang pagkakaroon ng spiritual vein sa islang iyon. Kinagat ni Amos ang kanyang mga ngipin at nagsalita, ramdam ang kanyang puot. Bawat spiritual vein ay isang napakahalagang mapagkukunan, isang napakalaking pagkakataon para sa nakatagong mundo. Kahit na sa sinaunang kaharian, ito ay magiging isang coveted na mapagkukunan. Kung nalaman ito ng Ancient Willis family, hindi sigurado kung matutokso sila. Kahit na ang reclusive Willis family ay isang sangay ng Ancient Willis family, mayroon silang sariling makasariling motibo. Natural, itinago ni Amos ang pagkakaroon ng isla sa kanyang mga nakatataas. Sa susunod na sandali, nakuha niya ang isang tiyak na impormasyon mula sa mga salita ni Silas, sabi mo nakita mo si Ricardo sa mga tao mula sa Sun Moon Sect. Oo, yung Ricardo. Tumango si Silas. Dati, sa isla, nakilala ni Ricardo si Silas, at napansin din siya ni Silas. Kahit na si Ricardo ay kabilang sa mga eksperto ng Sun Moon Sect at nagbalat kayo, sa pag-aakalang nagtatago siya ng mabuti, natuklasan pa rin siya ni Silas. Sa ilalim ng maingat na mga mata ng isang napakataas na eksperto sa opisya, hindi ito madaling itago. Gayunpaman, sa oras na iyon, kailangan ni Silas na tumuon sa pakikitungo sa Fiery Dragon at walang oras upang bigyang pansin si Ricardo. Sa kanilang pagtatagpo sa pugad ni Wicked Bone, nakipag-away si Silas kay Kyrie at nakita niya si Ricardo. Naalala niya ang kanyang aura.
Bukod dito, ang nag-iwan ng malalim na impresyon kay Silas ay nang tatakas na si Wicked Bone, sumigaw siya tungkol sa pagkuha ni Ricardo ng Heritage Jade Pendant. Pagkabalik, iniulat ni Silas ang bagay na ito sa patriarka ng pamilya, si Amos. Gayunpaman, si Amos at ang reclusive Willis family ay may sariling mga iniisip at tila hindi nakikipag-ugnayan sa sinaunang Willis family. Kaya, kahit hanggang ngayon, si Hayden, ang patriarch ng ancient Willis family, ay walang kaalaman sa pag-iral ni Ricardo. Dahil lamang sa abnormalidad ng bangkay ng Dragon Ancestor sa panahon ng ancestral rites at ang haka-haka na nakuha ang pamana kaya nalaman ng ancient Willis family ang pagkakaroon ng isang inheritor. Kung sino ang tagapagmana, bukod kay Elder Maximus, hindi alam ng sinaunang Willis family. Siyempre, ito ay mga bagay para sa ibang pagkakataon. Sa sandaling ito, nang marinig ang impormasyong ibinigay ni Silas, nag-iba-iba ang ekspresyon ni Amos. Ricardo. So, ang Ricardo na ito ay talagang nakipagsanib puwersa sa Sun Moon Sect. Sinabi ni Wicked Bone na nakuha niya ang Heritage Jade Pendant mula sa kanyang superiors. Hindi pa namin nahawakan ang batang ito, ngunit nakipagsabuatan siya sa Sun Moon Sect para i-target ang reclusive Willis family. Natapos magsalita si Amos at muling nagpakawala ng malamig na ungol. Sa kaibuturan ng puso ng patriarch ng reclusive Willis family, namuo ang matinding galit. Kabanata 670 Walang awa para sa Isla at Ricardo. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ibibigay na lang ba natin ang islang iyon sa Sun Moon Sect? Sa sandaling ito, sunod-sunod na nagtanong ang ilang matataas na miyembro ng reclusive Willis family. Hinampas ni Amos ang armrest, nagyayelong ekspresyon ang mukha. Ang isang spiritual vein, kahit na ito ang pinakamababang grado, ay isang bihirang mapagkukunan ng paglilinang na hindi madaling makuha. Paano na lang natin ibibigay? Ang islang iyon, kasama ang Ricardo, ay hindi dapat iligtas. Pagkasabi nito, ang patriarch ng reclusive Willis family ay nagpalabas ng isang sinag ng matinding determinasyon at ambisyon sa kanyang mga mata. Ricardo, ang tagapagmana ng pamana ng Dragon Ancestor ng ancient Willis family. Magaling. Napakahusay. Kung makuha ng reclusive Willis family ang pamana na ito, bakit kailangan nating yumukod sa ancient Willis family sa hinaharap? Si Amos, bilang patriarch ng reclusive Willis family, ay nagtataglay din ng ambisyon at pagiging tuso. Sa pagiging matalino, nahulaan na niya ang ilang bagay. Bagamat ang Wicked Bone ay isa sa mga elder ng reclusive Willis family, siya ay talagang isang alapierce ng elder ng ancient Willis family. Alam ni Wicked Bone ang pagkakakilanlan ni Ricardo, ang tagapagmana, at malamang na nalaman din ito ng elder ng ancient Willis family. Ngunit hanggang ngayon, walang komunikasyon mula sa ancient Willis family, na humihiling ng tulong sa reclusive Willis family sa paghahanap kay Ricardo. Ibig sabihin, itinago ng matanda ang bagay na ito sa pamilya. Malinaw kung anong uri ng intensyon ang kinikimkim ng matanda. Nais niyang hulihin si Ricardo ng mag-isa, nang hindi nalalaman ng ancient Willis family, at angkinan ng pamana para sa kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, sumili ang malamig na ngiti sa mukha ni Amos. Nakikisalamuha pa rin si Ricardo sa mga tao ng Sun Moon Sect, na ang ibig sabihin ay hindi pa nagtagumpay ang elder ng ancient Willis family, Maximus. Kuya Maximus, nako Kuya Maximus, kung magpapadala ka ng mga tao para hulihin itong Ricardo, siguradong mapipigilan ka, di ba? Pagkatapos ng lahat, ang iyong mga tao ay nasa antas ng sinaunang, at ang pagkilos sa labas ng mundo ay maaaring makaakit ng mga order wardens. Ngunit kami, ang reclusive Willis family, ay iba. Wala kaming ganoong alalahanin. Kahit na si Ricardo ay kasalukuyang kasama sa Sun Moon Sect, hindi natin siya mapipilitang hulihin. Gayunpaman, maaari nating manipulahin ang mga tao sa paligid niya, kontrolin si Ricardo sa pamamagitan nila, at kahit na kusang loob na mahulog siya sa bitag ng reclusive Willis family. Ang reclusive Willis family ay walang parehong mga paghihigpit gaya ng ancient level. Habang nasa isip ang mga kaisipang ito,
may sumilay ng ngiti sa mukha ni Amos, at nakaisip na siya ng plano. Ang spiritual vein sa isla ay hindi maliligtas ng reclusive Willis family. At ganoon din kay Ricardo. Kinaumagahan, pinapunta muna ni Ricardo at Miranda si Nora sa kindergarten. Pagkatapos ng mahabang pananatili sa Broken Pulse sect, na-miss ng maliit ang mga guro sa kindergarten at ang kanyang mga kaibigan tulad ni Chloe. Bagamat ilang araw na lang ay kailangang ibalik ni Ricardo si Nora sa Broken Pulse sect, sa pagpupumilit ni Nora, binalak niyang hayaan itong tamasahin ang masayang oras sa kindergarten sa loob ng ilang araw. Ibabalik si Nora sa paaralan. Sa kindergarten, hinawakan ni Ricardo at Miranda ang maliit na kamay ni Nora at dumating sa pasukan. Masiglang tanong agad ng mga gurong naghihintay doon. Oo. Ngunit sa loob ng ilang araw, maaaring kailanganin ni Nora na magbakasyon. Medyo nahiya si Ricardo. Oh, naiintindihan ko, nakangiting tumanggo ang kasalukuyang guro ng klase ni Nora. Pasensya na sa abala sa iyo. Sabi ni Ricardo. Wala lang. Medyo espesyal ang sitwasyon ni Nora. Ngumiti ang guro at ikinaway ang kanyang kamay. Hindi niya alam ang pagkakakilanlan ni Ricardo, ngunit alam niyang tiyak na hindi ito ordinaryong tao, at hindi niya kayang i-provoke siya bilang isang guro. Bukod dito, si Nora ay partikular na ipinadala sa kindergarten ng pamilya Ward. Ang batang guro ng klase na ito ay natural na hindi nang ahas na magsalita ng marami. Sa pagmamasid kay Nora na masayang lumukso sa kindergarten, isang ngiti ang lumitaw sa mga mukha ni Ricardo at Miranda, na puno ng indulhensya. Sa sumunod na sandali, isang determinadong tingin ang sumilay sa mga mata ni Ricardo. Ang pagpapadala kay Nora sa Broken Pulse sect ngayon ay isang gawa ng kawalan ng magawa. Ngunit balang araw, nais niyang hayaang lamaking masaya ang bata, tulad ng ibang mga bata, magkaroon ng normal na buhay sa paaralan, at magkaroon ng kumpletong pagkabata. Sumunod, hinatid ni Ricardo si Miranda sa low group. Ngayon, ang mukha ni Miranda ay tila kumikinang sa isang dampi ng kulay rosas na ningning. Dahil sa moisturized state na iyon, lalo pang nakakabighani ang nakamamanghang Diyosa na CEO. Parang may mapang-akit na alindog sa kanya. At hindi napigilan ni Ricardo na sumulyap sa kanya na may masamang tingin sa buong daan. Iniisip ang kaakit-akit na kilos ni Miranda kagabi, hindi niya maiwasang mawala ng kontrol ng ilang beses, maging ang katawan niya ay hindi makalaban. Anong tinitingin-tingin mo, pervert? Naramdaman ang titig ni Ricardo, si Miranda ay likas na tumingin sa ibaba at nakita ang kanyang reaksyon. Agad siyang nagpout in a coquettish manner at pinagalitan siya. Hehe, ang charming mo talaga. Tuloy ba tayo mamayang gabi? Pakiramdam ni Ricardo ay nalululong na siya. Pero sa pagharap sa napakagandang asawang Diyosa, parang walang lalaking makakalaban di ba? Napagod man siya sa kanya ay papayag siya. Managinip ka. Namula si Miranda, at kinurot niya ng mariin si Ricardo. Matapos ipadala ang kanyang Diyosa na asawa sa kumpanya, si Ricardo ay nagtungo sa mga bundok na nakapalibot sa Edoland. Bago umalis sa huling pagkakataon, nakahanap siya ng lambak na may medyo siksik na espiritual na enerhiya at nag-set up ng Myriad Transformation Energy Array doon. Sa ganitong paraan, ang kanyang mga tao ay maaaring pumunta dito upang linangin ng walang anumang problema. Ito ay tulad ng paglikha ng isang relatibong superior na kapaligiran sa paglilinang para sa kanyang mga tao. Sa pagkakataong ito, nang dumating si Ricardo, nagulat siya nang makitang may ginawang kalsada sa daan patungo sa lambak. Hindi lang iyon, ngunit nang marating niya ang lambak, nakita niya ang isang manor na itinayo na sa paligid ng Myriad Transformation Energy Array. Sa di kalayuan ay natatanaw na niya ang iilan sa mga nasasakupan ni Mason na nagbabantay sa pasukan ng mansyon. Mr. Willis. Sa sandaling ihinto ni Ricardo ang sasakyan, isang grupo ng mga tao ang mabilis na lumabas mula sa manor. Ang Bentley na minamaneho niya ay minamaneho ni Miranda mula umaga, kaya walang paraan na hindi ito makilala ng mga nasasakupan ni Mason. Nagpaalam na sila sa iba nang makitang papalapit na ang sasakyan. Gayunpaman, ngayon, si Mason ay hindi nagtatanim sa lambak na manor na ito.
Malamang kasama niya si Scarlett, wishang makasama niya ito ng 24 na oras kada araw. Nanguna sa welcoming party sina Denise at Jeremy. Ang mga taong ito ay tumingin kay Ricardo na may higit na paghanga at panatisismo kaysa dati. Kung si Ricardo ay magtatatag ng isang relihiyon ngayon, lahat sila ay magiging pinakamasugid at walang utak na mga tagasunod. Kahapon, sa isang kaway ng kanyang kamay, hindi lamang pinatay ni Ricardo ang makapangyarihang magsasaka na si Ollie, ngunit nailigtas din niya ang maraming malubhang na sugatan at namamatay na mga tao mula sa tarangkahan ng impyerno. Si Ricardo ay hindi tao, siya ay isang Diyos.